Ito po, no, Marie, sabi, ayon sa ilang eksperto, ang December 21, 2012, ang huling araw ng kalendaryo ng mga Mayan. Interpretasyon naman ng iba na ito ang katapusan ng mundo. Pero kung susuriin, end of the cycle lang naman talaga ito sa kalendaryo ng mga Mayan. O, siya, himayin na natin ang issue ito, ha? Nakakasama natin si Milo Dacanay mula sa Philippine Astronomical Society. Good morning! Good morning, sir! Good morning, sir. Thank you po for, Good morning sa inyo. Sir Milo, at makapagkapihan ka. Nagkapi ka na ba? Oo, may pandesal po tayo rito. Ayan, ako, eto, bukas yung iba parang, sabi mo nga, Maris, kanina may naniniwala, no? May sinasabi nila mangyayari, kaya maguguho na raw yung katapusan na raw ng mundo bukas, ano? Base, saan ba ito? Ano may pinanggagalingan ng mga ganitong mga basehan, kwento? Paniniwala. Siguro nagsimula ito dun sa Mayan calendar. Mayan calendar. Tapos yung patuloy na pagbabasa ng mga ilang tao, sa publiko, nung kay Nostradamus. Ano? And then, may mga nangyayari sa kapaligiran natin sa ngayon, katulad ng kalamidad. Ano? Yun daw parang pinagtutugma-tugma ito, tinutuhog nila, parang ikinukonekta nila doon sa mga nababasa nila, na nagdimistulad tuloy na parang totoo. Ano? Kasi yun yung nakalagay doon sa Mayan calendar, gano'n? Yeah. No, pero di ba sa Mayan calendar, parang ang sinasabi, end of the cycle lang naman, hindi end of the world. Yeah, yun ang kapaliwanagan ng iba doon. Pero bakit nagiging parang magugunaw na ang mundo interpretasyon ng maraming mga tao? Kasi base din doon sa Mayan calendar, nagbibigay sila ng tatlong talakayin na lang natin yung tatlong indikasyon, ano? Yung mga pangyayari na kinukonekta nila na, ito, may tawag, science of times, mga ganyan, di ba? Ano ba yung mga sinasabi yung ano? Yung tatlong maliwanag na makikita natin, na pwede natin sabihin ngayon na parang napakalayo talaga mangyari. Una-una dito, yung tinatawag nilang planetary alignment, no? Kung gigising ka na madaling araw, mga bandang alas 4:30 na madaling araw, gising na kami nun. makikita mo yung planet Jupiter, papalubog na sa west. Okay. Tapos mga bandang mga alas 5:30 o alas 5, yun namang Saturn, papalutang pa lang sa east. Okay. Tapos may mga bandang mag-aalas 6 na, yung planet Venus, makita mo, papalutang na rin siya sa east. So sa mga tweed, nowhere to be found na yung mga planeta, mag-a-align sila, magsasama-sama sila sa isang lugar. No? Dahil sang-ayon doon sa tinatawag namin sa astronomy na Kepler's planetary law of motion, yung planeta na mas malapit sa Sun, yun ang mabilis umikot. Pagka mentas malayo ka sa Sun, yun ang mabagal umikot. So there is no way na magkakahabulan sila para luminyada sila, mag-align sila. Mula ngayon, hanggang sa matapos taon na to, o siguro sa susunod pang 100 taon, hindi natin makikita ang planeta na mag-a-align sila lahat. May mga sinasabi rin yung mga solar flare naman. Totoo bang dumadalas na yung solar flare ngayon? Nung pang mga nakaraang 1998, 1999, nag-predict ng NASA, no, na sa year 2010, 2011, 2012, ito yung magiging pinaka-peak ng solar flare. Pero so far, sa finding nila, yung sinasabi nila na ng NASA, no, na pinipredict nila noon na magpipeak ang solar flare nitong taong 2010, 2011 at 2012, hindi nangyari ito. As a matter of fact, yung nakikita nila, na-obserbahan nila mga sunspot ay mas kukunti pa doon sa pinredict ng NASA noon pa. No? Pero sa Philippine Astronomical Society, meron ba naman talaga kayong ang tawag doon, mga palatandaan base sa siyensa na ito pagka ito nangyari na, magugunaw na talaga ang mundo. May mga ganon. Talagang wala din naman. Wala kami nakikita ng ganon. Dahil halimbawa sa solar flare, sinabi nila, no, ito yung tutunaw sa mundo. Sinasabi namin na hindi ito mangyayari dahil meron tayong dalawang proteksyon sa kalikasan. Ano? Unang-una na dito, yung tinatawag nating Earth's magnetic field. Ano? Pagsalpok ng solar radiation o yung solar wind, ito yung magpuprotekta sa ating buong planeta. Kung makalusot man dun yun, meron pa rin tayong tinatawag na Earth atmosphere, ano? Na siya rin kokontra kung ano man ang pwedeng tumama sa atin ng mga harmful radiation. Pero kahit pa paano, nakaka-apekto rin po talaga ang solar flare, halimbawa sa communication grid. Yes, Ano po yung mga naapektuhan nila sa ating bansa? Although may protection nga tayong sinasabi ninyo. Lalo-lalo na doon sa mga ating communication space satellite, ano?
Siyempre, meron silang mga sensitibong instrumento doon sa mga space satellite na kapag tinamaan to ng solar flare o ng cosmic ray particle coming from the outer space, maaari itong makaapekto dahil magkakaroon ng overcharging doon sa kanilang mga instrumento na dala-dala. Parang ano din naman yan eh. Parang yung, di ba yung earthquake nga, hanggang ngayon, hindi pa natin, wala pa makakapag-predict na anumang instrumento o equipment eh, di ba? Oo. So parang, lalo na kung sasabihin gugunawin ng end of the world. Dapat ang maging pananaw natin, halimbawa, doon sa mga natural na kalamidad, katulad ng Yun ang earthquake. paghandaan natin. Paghandaan natin yan, pero kung susuriin mo sa pinakamalalim na batayan ng siyensya, maski nakakapatay ito, pero ito yung kakailanganin din proseso ng ating mundo para ma-recirculate yung mga greenhouse gases para hindi naman tuluyang mawala yung tinatawag natin mga katubigan sa surface ng Earth. Ito yung talaga mga natural na mangyayari. Yes. Ano, Natural may earthquake, may mga bagyo, di ba? Natural lang. Mga kalamidad. Yeah. Pero gusto ko pong malaman, curious po kasi ako, bakit ba 5 cycle lang ang Mayan calendar kung ikukumpara natin sa ginagamit nating kalendaryo ngayon, yung Gregorian calendar? Kaya siguro nagkakaroon din ng notion na may end of the world kasi hanggang 5 cycles lang sila at patapos na yung ika-5 cycle this December 21 bukas. Ang kapaliwanagan ng iba doon, kasi nung panahong i-predict, nung gawin nila yung Mayan calendar, nagtapos sila sa December 21, pero at that time, hindi na nasundan kasi sangayon sa pagsasaliksik, may mga nangyari sa kanilang sibilisasyon, napilitan sila lumipat ng ibang lugar. Hindi na nila naituloy. Pero yun lang ang dahilan, hindi dahil yun lang ang nakikita sa dahilan. pagsasaliksik ninyo sa pag-aaral. Hindi na natapos. Parang ano yan eh. Meron ka isang baba, parang kami isang binabasa ng libro, bigla ka may ginawang iba, nakalimutan mo ng tapusin. Pero hindi naman pala talaga na hanggang dun lang talaga yung... At saka isipin na lang natin, kung ibabatay natin lahat ng pangyayari sa Mayan calendar, paano yung kalendar yung sinusunod ng mga kababayan nating Filipino-Chinese, yung mga sinusundan ng ating mga kapatid na Muslim. Iba-ibang kalendar yung sinusundan natin, pero wala naman nagugunaw. Sinusundan talaga, yung Gregorian nga. Di ba? Parang tuloy-tuloy naman. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Tayo alam natin, end of the year, yung December 31. Di ba? End of the year. At may 2013. At masisiguro natin na magkakasama pa rin tayo sa darating na Pasko. Laging end ng taon, yung December 31. Dahil susunod na taon na naman, di ba? Eto, himayin na natin ang issue ito, ha? At alam mo, meron tayong makakasama ngayong umaga na hindi naman naniniwala sa sinasasabing end of the world, pero iba naman daw yung handa. Ay, alam mo, yung iba yung handa, Marie, yung parang sa kanya. Hindi mo siya naniniwala, pero... Yan nga lagi natin sinasabi, lalo na si Mang Tani, I am ready. Ay, nga, may go bag tayo, di ba? May go bag yan eh. At kasama natin ngayon isang tinatawag na prepper. Para sa kanya, importanteng handa para sa kung ano man ang mangyayari. Siguro kung lumindol, ayan, magkaroon ng kaya whatever, yung mga di ba? bagyo pa. Hiling niya na wag na siyang ipakilala. Okay, wag so, na ipakita yung mukha niya talaga. Pero guess natin siya ngayong ayan, umaga. makikita ho natin siya. Pero hindi ho yung kanyang mukha. Silhouette. Silhouette. Ano ba yung mga paghandang ginagawa mo at para saan? At sino rin ang naka-impluensya para gawin mo itong ganitong paghahanda? Kuya na lang itawag natin sa kanya. Kuya. Opo. Kasi ito nakikita ho natin sa harap natin, may dalawang malaking bag dito. Ano ba tawag? Ang alam natin, Marisaga, yung go bag. Go bag, ang pag tawag may doon mga sa bag na ito? calamities, no? Bag out bag po. Bag out bag. Opo. It's a 72-hour survival bag na 72 hour, pero ibig sabihin, pang 3 days. pang 3 days po. May pagkain, may mga survival kit, may gamot, may konting lutuan, at tubig, ganun. Ano pagkakaiba niya doon sa alam natin na, alam Na ko, go alam mo, bag. go bag, ayan. Kasi yung, parang ganun rin po yung kaya na yung go bag kasi di ba pag nagka-camping or meron kayong outing, ganun. Pero ito yung bag out bag. It's Opo. Pwede po ba naming buksan yung ano nyo? Pwede bag lang out makita? bag? Makita lang yun lang. Pwede po. Meron mo Kaya na lang hindi mga nyo alam kung saan LPG nakalagay. Buksan nyo lang po, may mga pagkain dyan. Yung pagkain na hindi siya dilata, yung mapupunit nyo, tapos kasi kung magbubukas pa kayo, mahirap, mabigat Para mga ready to eat, wag kang mag-alala. MRE tawag nila, ready Hindi ka to naman eat. kukunin ng Si laman. Maris naman nag-breakfast na yan, kaya ano. Kasi may mga brief po dyan at saka... Ayaw mo na, natural lang naman yun, may nagsusuot talaga niyan, di ba? Talaga sinusuot niya. So, yun yung ang pagkakaiba niyan doon sa go bag, ito ay good for 3 days, parang ganun ba yan? Opo, kasi yun lang po yung ano, dahil yung kaya naman 3 days kasi, bawa meron kayong bag out place, may lugar kayong pupunta just in case of any eventuality na doon kayo mamamalagi. Yun po yung ano, dapat
in trade days, nandun kayo dun sa lugar na yun. Oh, ayan, Maris, yung hawak mong isa, mong pakita yung brand. Hindi, parang ito ang mga Parang laman nito. mga May ready mga to eat. noodles, Oh, mga ready-to-eat na food. Oo, yan. Meron Mga pa- hydrated meron food pang tapos ano, yung- yan yung, ano yung nasa ibabaw, Maris? Ito mga Tulugan. drinks na pagkain din. Yung nasa ibabaw mo, takarap mo. Ito may mat parang- din. Blanket ba Parang yan, ano? mattress. Mat? Tapos Aha. meron siyang... Ano yan? Flashlight po. Siyempre, importante yan, di ba? Talaga. Tapos, Sino naman ito ang parang sleeping bag. May sleeping Apo. bag? Oo. Okay. Tsaka mga... Apo. Ito, ano yan? 133 Baka pieces na... Wag nyo na parang, hong buksan kasi sasabog first aid marami kit. pong, may mga gamit po dyan. Ah, Ang daming pagkain dito, Ate Su. Talagang napuno. Teka, sino ba nakaano sa'yo? Ano ba itong paghahanda mong ito? Para saan? Kasi ganito po yun. Yung sa amin kasi, ang basis namin, yung may scientific basis. Like for example, yung reversal po nung North and South Pole, nangyayari na po yun. Ngayon, pag nag-reverse yun, total reverse, baka mag-weak yung magnetic field natin. Anytime kasi nagkakaroon ng solar flare. Sabi nga ni Manong Nilo na yung NASA nga nag-predict hindi natuloy. Ibig sabihin unpredictable yung pag ng solar flare. Baka mamaya may mga malalaking solar spots, sunspots. Parang baril ho kasi yan eh. Yung mga yon tumututok kung saan yung tutok niya, pag nag-burst ng energy yan, baka tamaan tayo ng isang malakas. Nangyari ho kasi yan nung 1859. They call it the Carrington event. Yan ho yung nag-influence sa akin at saka yung sinasabi ng isang astrophysicist na si Michio Kaku. Sinasabi niya talaga na sitting duck tayo sa solar flare. Kaya nga humihingi siya ng funding sa Amerika, kaya lang talagang walang pondo ang American para bigyan sila ng Ang problema kasi pag tinamaan tayo ng solar flare, it will knock down all our power grids. Okay. Pag nasira po yun, yung mga refrigeration, masisira, walang magmamanufacture ng mga pagkain. Alam niyo yun, magkakaroon talaga ng total panic at chaos yung sa society natin. So dapat paggandaan natin yun. Pero doon sa ginawa niyo pong paghahanda, talagang pinag-aralan niyo na itong mga pagkain, mga gamit na nakalagay sa bag niyo, talagang sapat na. Hindi, kasi meron kaming lugar na pupuntahan. Ano po yung lugar na yon? Doon ako May farm ho curious. kasi kami, may farm kami. So may yung farm na yun, may mga tanim kami doon, may manok, ganon. So just in case na doon kami magsisimula Hindi ba kayo kami. mas vulnerable kung halimbawa talagang yung sinasabi yung tatamaan ng solar flare if ever? Dahil wala naman yung open effects. field to, open space. Yes, I know. Pero ang affected naman po dyan yung kuryente natin at saka mga communication lines. So pag tinamaan yun, imagine niyo walang magbo-broadcast. Paano po ang magbibigay ng command ang central government natin if there's no communication? So yun yung basis. Sir Milo, yung Nangyari ho sinasabi na niya. kasi yan. Nangyari na po yan sa sa Quebec, Canada at saka sa South Africa. Tinamaan ho sila ng solar flare. Nasira yung nila. Ang sabi nga ni Manong Milo, it's because nandun sila sa weak spot. Yung area na yun. Kaya lang problema nun, pag sobrang lakas po nung solar flare na tumama sa atin, it will knock down all power Communication grid. grids, And it power will be grids. a global engineering catastrophe. Siguro maganda pa natin si Sir Milo. Sir, yung sinasabi po nitong ating Si Kuya. si Kuya. Ayan, anong reaction niyo doon? Una, masasabi ko... Sa solar flare, yun yung sinasabi niya. Una masasabi ko, siguro, bukod sa pagiging preppers nila, sabihin na natin na concerned citizen sila. Okay, prepper. Sabihin na natin na Concerned citizen. naghahayag sila ng mga pag-aalala na siguro dapat naman pakinggan din ng gobyerno kung paano dapat bigyan ng atensyon yung ating pag-uukol ng pag-aaral sa siyensya para lahat makapagprepara. Okay, Pero okay. tungkol doon sa solar flare, gumawa na ng kaparaanan noon ng mga scientists. Yung mga kable ng mga panahon na yon talaga naka-expose Okay. sa ibabaw ng lupa. Talagang subject to. Kung magkakaroon ng solar flare, talagang Tatamaan makaka-apekto to. talaga, oo. Pero yung mga major communication line natin from continent to continent, yun yung ginawa na nila ng paraan. Ginawa nila to submarine cable. At yung mga tinatawag natin mga fiber optics, na ito, meron silang sapat na kakayanan na hindi sila maistorbo o maapektuhan ng kahit na anong solar flare kung sakali mang merong isang malakas na tumama dito sa Kasi ating yun yung sinasabi kapaligiran. nung Pero ating sapat po concerned ba yun citizen. na i-cover lahat ng mga tao? Hindi, syempre.
Isang sa- lugar lang yun kung Yeah. sakasakali. Yeah, hindi talaga sapat kung nandun ka pa rin sa ibabaw, ano? Dahil yung solar flare o solar wind, ano? Base nga sa pag-aaral, ito ay may lakas na 400 kilometro bawat isang segundo. Samantalang yung mga bagyo na tumatama sa atin dito sa kalupaan, umaabot ng 200 kilometro bawat isang oras. So ano po yung Pero dapat yung solar na wind, sapat na paghahanda para dyan? kung talagang magkakatotoo mawalan tayo ng Earth's magnetic field, probably sigurado dapat nandun ka sa ilalim ng lupa. No? Pero magagarantiyahan naman ng siyensya sa ngayon, hindi naman darating yan sa December 21 o sa susunod pang 100 taon. At Kasi siguro bago pa dumating yan, yung mga ibang mauulad na bansa, hopefully isa na rin doon ang Pilipinas, makagawa na rin tayo ng paraan scientifically kung paano natin poprotektahan ang ating civilization. Okay, pasalamat muna tayo doon sa ating sasabi nyo nga concerned citizen.